sa ating pong ikatlo at huling awiting spiritual. Sa page number 8 po, page number 8, To God be the glory. God be the glory, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Ngayon pong umaga muli mga kapatid, sa muli po nating pag-aaral, pakikinig, ang salita po ng ating Panginoong Kristo, ating pong muling tawagin nating mga ngaral, si Pastor Norman Millares. Magandang umaga sa ating lahat. Muli po natin buksan ang ating pong mga Bible sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. At basahin natin ang talatang 21. Matthew chapter 7 verse 21. At isusunod natin ang Colossians chapter 2 verse 6. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Tagalog. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. King James Version English. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Colossians chapter 2 verse 6.
Kolosas, Kabanata 2, talatang 6. Ito naman ang sabi, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. King James, English. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng Kanyang banal na salita. Ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay, tunay bang si Kristo Jesus ang iyong Panginoon? Tunay bang si Yesu Kristo ang iyong Panginoon? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, luwalhati, karangalan, kapurihan, at pasasalamat ang aming pong hinahandog at inaalay sa inyo. Maraming salamat sa iyong biyaya na nagpanatili sa amin at nagsustina upang kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Salamat sa lahat ng kabutihan at biyaya sa amin sa nakalipas na 1 linggo sa aming buhay. Ihanda niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pagtunghay namin sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kami niyong bagabagin, sumbatan sa aming mga kasalanan. Ilantad niyo po ang tunay na nilalaman ng aming mga puso. Kalugdan niyo po na ipahayag muli ang iyong sarili sa amin. Lubos pa namin kay makilala at ang iyong bugtong na anak na si Yesu Kristo na kinikilala naming Panginoon at tagapagligtas. Sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay maliwanagan kami at maging kapakinabangan, pagpapala, kalakasan, kaaliwan ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kami bigyan niyo ng kaliwanagan. Gamitin niyo po ang mensahe sa ikaliligtas ng sino mang inyong kalugdan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Totoo bang si Kristo Jesus ang iyong Panginoon? Dahil kung hindi, hindi ka totoong ligtas. Hindi ko tinatanong si Kristo ba ang iyong tagapagligtas. Ang tanong ko, siya ba talaga ang iyong Panginoon? Kung hindi siya ang iyong Panginoon, tiyak hindi siya ang iyong tagapagligtas. Yung mga hindi tumanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon, gayunpaman ay nakakala po na siya ang kanilang tagapagligtas ay nalinlang, nadaya, at ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa isang pundasyon na nasa buhanginan. Napakaraming tao ang nalinlang sa mahalagang puntong ito. Hindi lamang po mga Armenians, pati rin po sa mga so-called sovereign gracers dyan sa Luzon, dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at maging sa Amerika at sa iba pang parte ng mundong ito. Napakaraming nadaya at nalinlang. Napakaraming nag-aakala na sila ay saved. Pero ang totoo ay hindi. Kaya makinig po kayong mabuti. Napakahalaga ng araling ito. Kung pinahalagan mo ang iyong kaluluwa, pakinggan mong mabuti ang mensahe ito. Sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, o hindi ang bawat sinuman na kumikilala kay Kristo na siya ang kanyang Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kaya hindi garantiya na si Kristo ay kilalaning Panginoon na makakapasok sa langit. Hindi garantiya na lahat ng tumatanggap kay Kristo na Panginoon ay ligtas. Kundi ang sabi niya, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Again, dun po sa Colossus 2:6, sabi ni Pablo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon. Ang iglesia sa Colossus ay tinuturing ni Pablo na mga mananampalataya ni Kristo na sila ay tumanggap o kaya ay kinilala si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. Na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon.
o kaya tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon. And then, kanyang in-encourage sila na magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ibig sabihin, kung totoo na si Kristo Jesus ang kanilang Panginoon, inaasahan at nararapat lamang na sila'y magsisilakad ng gayon sa Kanya. Inaasahan at nararapat lamang na sila'y mamuhay bilang pagkilala kay Kristo Jesus na kanilang Panginoon. Na bakit napakarami ang nalilinlangan na daya tungkol sa kanilang kaligtasan? Kasalanan po yan ng napakaraming mga bulang mga pastor at mga ngaral na nagsikalat ngayon sa iba't ibang panig ng mundo na mga nagtuturo at nangangaral ng kamalian at kasinungalingan pagdating sa kaligtasan. Napakadali lang daw na maligtas. Yan yung tinatawag natin easy believism. Napakasimple lang daw, sabi nila. Walang ibang gagawin ang isang taong makasalanan, kundi manampalataya lamang kay Kristo, ligtas na. Papasukin lamang siya sa iyong puso, sa langit ka na pupunta. Magbilib lang sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Mayroon ng katiyakan ng kaligtasan. Alam ninyo, kung hindi nyo po napapansin, well, dapat mapuna at mapansin natin yan, mga kapatid, na meron pong depektibong presentasyon ng Ebanghelyo ngayon na nangyayari sa ating panahon. Yung pong mga naririnig natin, maging yan ay sa mga simbahan o telebisyon o kaya napapanood natin sa social media, na ipinangangaral daw ang Ebanghelyo, hindi po totoo yan. Yung sinasabing ipinangangaral na Ebanghelyo, hindi po yan ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ho yan ang Ebanghelyo na ipinapahayag sa salita ng Diyos. Yan po ay false gospel. Yan po ay another gospel. It is a perverted gospel na sino mang maniwala dyan ay magdadala sa kanila sa kapahamakan. Huwag tayong padaya. Huwag tayong palinlang. Ang popular na ebanghelyong ipinangangaral ngayon, hindi ho yan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tangi ang isang tao lamang na naturuan ng banal na Espiritu ay magkakaroon ng ganyang kakayahang malaman kung ano ang tunay at kung ano ang hindi. Kaya nga napaka-importante sa isang church, nandoon ang banal na Espiritu. Ang iglesia, ang tunay na iglesia ng Panginoon Jesucristo, yan po ay habitation of God through the Spirit, nananahan ng banal na Espiritu diyan. Napaka-importante niyan. Sapagkat ang banal na Espiritu ay tinaguriang Espiritu ng katotohanan. Siya po ang gumagabay sa iglesia ng Diyos sa katotohanan. Kaya kung walang banal na Espiritu, yung iglesia kawawa, wala sila sa katotohanan. Hindi nila alam ang katotohanan. Bulag sila. Napaka-importante at napakahalaga na ang iglesia ay mayroong banal na Espiritu. At siyempre, saan ba maninirahan ang banal na Espiritu kundi sa iglesia na totoo? Yung iglesia ng Diyos na halig at suhay ng katotohanan. Siya ang guro, ang banal na Espiritu ay guro ng katotohanan. Kaya ginaguide niya ang mga miyembro, tinuturuan niya ng tama. Kaya yung iglesia, hindi siya salat sa kaalaman. Hindi siya mangmang, alam niya, nalalaman nila ang katotohanan, ang tama, ang tunay. Nalalaman nila ang kamalian. Laganap ngayon ang kamalian, lalo na pagdating sa kaligtasan. Ayun pa naman ang napaka-importante, mga kapatid. Pagka ang tao ay may maling kaalaman ng kaligtasan, hindi po masasabing ang kanyang kaligtasan ay tunay. At delikado ang taong ganon. Meron pong maling pagpapaliwanag tungkol sa kaligtasan. Maling-mali yung mga naririnig nyo ngayon sa social media o napapanood social media at telebisyon o nababasa sa mga print ads. Maling-mali. Kapag tinanong natin,
Si Kristo ba ang iyong Panginoon? Hindi natin tinatanong na naniniwala ka ba sa pagka-Diyos ni Jesus ng Nazaret? Sapagkat ginagawa din iyon ng mga demonyo. Naniniwala din sila sa Diyos, ngunit mapapahamak pa rin sila sa kabila nito. Maaring matatag ka, maaring kumbinsido ka sa paniniwala mo sa pagka-Diyos ni Kristo, ngunit nananatili ka pa rin sa iyong mga kasalanan. Maaring naniniwala ka na si Jesus lamang ang iyong tagapagligtas at tinanggap mo siya sa iyong puso bilang iyong sariling tagapagligtas, pero patungo ka pa rin sa impyerno. Kapag tinanong natin, si Kristo ba ang iyong Panginoon, ang ibig nating sabihin, siya ba talaga ang nasa trono ng iyong puso? Siya ba talaga ang namamahala sa iyong buhay? Siya ba talagang nasusunod sa buhay mo? O ikaw pa rin? Makinig! Walang sino man ang maaaring tumanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas hanggat tinatanggihan niya o habang tinatanggihan niya na siya ang Panginoon. Kaya ang mga hindi yumuyukod sa setro ni Kristo at iniluluklok siya sa kanilang mga puso at buhay, pero iniisip na sila ay nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas, yan po yung mga nadayat na linlang. Uulitin natin mga kapatid, ang tunay na pagkilala kay Kristo bilang Panginoon, siyang naghahari sa buhay ng taong yon. Si Kristo ang nakaluklok sa trono ng kanyang puso. At meron pong pagsuko sa ilalim ng pamamahala ni Kristo at meron pong pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos at kagustuhan. Meron pong pagyuko sa setro ni Kristo. At siya ang iniluluklok sa kanilang mga puso at buhay. Yan ang tunay na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon. Pastor Millares, ibig bang sabihin, naniniwala ka sa Lordship Doctrine, Lordship Salvation Doctrine? Narinig niyo na ba yan? Okay. So ngayon, ay tunghayin natin sa unang punto natin itong tinatawag na Lordship Salvation Controversy. Kasi meron po mga nagtuturo na dapat, para ang Santa Maligtas, dapat sampalatayanan si Kristo bilang tagapagligtas. Ngayon, yung pagkilala sa Kanya bilang Panginoon, susunod na lang daw yun. Matapos ang tao ay maligtas. Yan. So, hindi kinakailangan na kilalanin si Kristo na Panginoon. Sapat ng kilalanin siya bilang tagapagligtas. Yun po yun eh. Now, una sa lahat mga kapatid, honestly, to be honest mga kapatid, hindi ko po alam tungkol, tungkol sa katuruang ito, itong Lordship Salvation. Noong dekada 80, parang may nabasa na akong ganyan. Nung ako'y Armenian pa, doon sa grupo ng Sword of the Lord, ng mga Baptist sa Amerika. At para kung natatandaan ko pa, meron ako nabasang artikulo tungkol dyan, the Lordship Salvation, na binabatikos. Yan. Na tutol sila tutol sila na kailangan ay sampalatayanan si Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Dapat tagapagligtas lang muna. And then, yung pagiging Panginoon, susunod na lang yon. Yun yung tinatawag nilang discipleship, pagsunod. Yung mga ganun ba? Hindi daw yan requirement sa kaligtasan. So, ang ginawa ko, para ma-refresh yun ako, maalala ko yun, nagsaliksik po ako, nag-research po ako sa Google. At nakita ko na itong Lordship Salvation, kay John MacArthur kinakabit ang terminology. Sapagkat nung dekada 80, sumulat ng isang aklat si
John MacArthur. By the way, si John MacArthur po ay pastor po siya ng Grace Community Church doon sa Sun Valley, California. At siya po isang Reformed Baptist. Reformed siya, Calvinist. In other words, Calvinist. Sumulat siya ng aklat na may pinamagatang The Gospel According to Jesus. At kanyang inilatag yung case ng Lordship Salvation. Now, sa summary ng kanyang katuruan, ganito ang kanyang sabi. Pakinggan nyo. The gospel call to faith presupposes that sinners must repent of their sin and yield to Christ's authority. Ulitin ko po. Sabi niya, the gospel call to faith presupposes that sinners must repent of their sin and yield to Christ's authority. So in other words, mga kapatid, ang isang makasalanan na ayaw magsisi, hindi ligtas. Sapagkat hindi siya maaaring mangunyapit o manangan kay Kristo at sa kasalanan ng sabay. At ang isang makasalanan na itinatakwil ang authority ni Jesus Christ sa kanyang buhay, hindi ho siya nagtataglay ng saving faith. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay binubuo ng pagsuko sa Diyos. Kaya ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay higit pa doon sa paniniwala sa isang katotohanan o kaya'y pagbanggit sa pamamagitan ng bibig ng isang panalangin ng pagtanggap. Ayon sa Lordship Salvation, ang tupa ay dapat sumusunod sa pastor o pastol. Sa isang submissive obedience. Again, ang katuruan ng Lordship Salvation ay nagtuturo na ang pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon ay kasabayan ng pagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi sapat ang sumampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, kundi dapat sampalatayanan or, dito sa ating teksto, tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Sa mga tuwid, ang Lordship Salvation ay tumutukoy sa paniniwala na nagsasabing, kung nais ng isang makasalanan na siya ay maligtas, hindi lamang dapat siya sumampalataya kay Kristo bilang kanyang kapalit para sa kasalanan, kundi dapat isuko din ang bawat area o bahagi ng kanyang buhay sa isang kumpletong pagkontrol ni Kristo. Yan ang Lordship Salvation. At marami po ang tumutol dyan. Marami. Marami po ang bumatikos kay John MacArthur. Now, hindi po ko tiyak kung si John MacArthur ang umimbento o lumikha ng terminology Lordship Salvation. Maaari yung kanyang mga detractors or critics ang bumuo ng ganyang pangalan o terminolohiya para sabing itong paniniwala ni John MacArthur. Naniniwala siya sa Lordship Salvation. Parang Christian din. Yung pangalang Christian, maaaring pangalan niya na ibinansag ng mga kaaway ng mga tagasunod ni Kristo sa kanila. Ganun din pangalang Baptist. Okay. Galing yan sa mga kaaway. Baptist. So, maaaring ganyan din yung ibinansag kay Pastor John MacArthur. Yan. At maraming tumututol dyan, mga kapatid, kapwa sa hanay ng mga Arminians at Reformed. Whether Arminian Baptist or Reformed Baptist, meaning Calvinists, tinututulan nila yan. Yes, you heard me, Calvinist. Tinututulan nila yung Lordship Salvation. Kasi ang paniwala nila, ganito, ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan. Gusto kong kunin yung phrase na faith alone. At hindi po faith plus, etc. Hindi po faith plus works. Kundi faith alone.
Ang kanilang binibigyang diin ng mga talata ay John 3:16 na nagsasabing, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Again, sa Acts 16:31 naman, yan din ang isa sa mga talata na kanilang binibigyang emphasis o diin. Nung ang Philippian jailer ay na-convict na sa kanyang kasalanan, under the conviction of the Holy Spirit, siya ay nagtanong kay Paul at kay Barnabas o Silas na nagsasabing, "Sirs, what must I do to be saved?" At sumagot po yung mga apostol, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Wala siyang sinabing believe on the Lord Jesus Christ and obey Him or follow Him or surrender your life or commit yourself to Him, etc., etc., blah, blah, blah. Ang sabi lang po ni Paul at ang kanyang kasama, believe on the Lord Jesus Christ. Not believe on the Lord Jesus Christ plus unconditional surrender to Christ, plus an implicit obedience to Christ, plus a denying of self, daily carrying up your cross, forsaking all, or constant following of Christ. In short, faith plus obedience. Kaya sabi nila, hindi yan, mali yan, faith lang in Christ. Because in effect, this is clearly salvation by works. Sabi nila, not by grace. Nagdadagdag kayo sa pananampalataya. Kaya dapat faith alone. Yeah. Believe in Christ as Savior, and then obedience to Christ will follow next. Yeah. Yun po ang kanilang argument. Ngayon, wala po kung, I don't know kung tama yung term na to, wala akong pakialam doon sa Lordship Salvation, mga kapatid. Hindi naman ako gumawa niyan at wala akong kaugnayan ho dyan. Kaya hindi po ako magbibigay ng anumang komentaryo kung tama ba ito o hindi. Ito po ay terminology na ginawa ng tao. Na binanggit ko lamang po ito sa inyo, mga kapatid, para maging aware kayo na may ganyang teaching. Lordship Salvation. Kung sino man po ang nag-imbento ng terminolohiyang iyon, I do not know. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, tama ba yung pastor o mali? Dito tayo sa Bible. Alright? Ang pag-usapan natin ay kung anong tinuturo ng Biblia. Ngayon, kung sakali, sa takbo ng ating pagpapaliwanag ay nagkakahawig ang ating paniniwala sa Lordship Salvation, edi bahala na sila sa kanilang opinion. Makasabihin, bandang huli, pagkatapos natin ipaliwanag, ganun din naman yun, Lordship Salvation din naman tinuturo ni Pastor Millares. Wala akong pakialam kung Lordship Salvation ba yan, o kung ano man yan, basta ito hong pag-aaralan natin nasa Bible. Yan. At tayo po, mga kapatid, lagi natin sinasabing paniniwalaan lang natin kung ano ang turo ni Jesus Christ. At kung ano ang turo ng mga apostol. At kung ano po ang turo ng Biblia. Yun po tayo. Hindi tayo nag-iimbento ng anumang terminology. Okay? Mas gusto ko po yung biblical terminologies. Dahil mas safe yun. Biblical yun eh. Bible yun eh. Ganun po mga kapatid. Gusto ko po Bible. Lahat ng ating sabihin nasa Bible. Ngayon, kung wala naman sa Bible, pero yung konsepto nasa Biblia, parehas po yun. Halimbawa, yung Trinity. Saan nyo mababasa sa Bible ang salitang Trinity? Wala naman yan sa Bible, di ba? Tingnan ho ninyo yung concordance niyo. Kung meron kayong mga cellphone, yung mga technology, electronic concordance, type nyo Trinity, walang lalabas. Maski sa anumang version, walang lalabas. Pero ibig bang sabihin nyo, hindi tinuturo yun ng Biblia? Tinuturo. Yung diwat konsepto, nasa Biblia. Ganun lang po yun, mga kapatid. Alright. Pangalawa, talakayin natin itong tinatag na conviction of sin. Nais ko po makita natin, mga kapatid, kung ano po ang inilalarawan o tawag ng Biblia sa isang taong makasalanan. At kung bakit kinakailangan niyang maligtas at ano ang dapat niyang gawin upang maligtas.
Punta tayo sa Isaiah chapter 53 verse 6. Isaiah chapter 53 verse 6. Now dito po sa talatang ito ay makikita po natin na inilalarawan ang kursong sinusunod o tinatahak nating lahat ayon po sa ating makasalanang kalikasan. Ganito po ang sabi sa Isaiah 53. Talatang 6, pakinggan niyo po. All we like sheep have gone astray. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. I want you to know that. I want you to take notice of that words, his own way. When you say his own way, definitely that is not God's way. Alright? Pag sinabing, we have turned everyone to his own way, definitely, we are out of the way. We are not in God's way. We have made our own way. We have invented our own way. Nagsarili. Nagkanya-kanya. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Now, ito po, basically, primarily, tumutukoy sa Israel. Alright? Ganyan ang Israel. Para silang mga tupa. Inihalintulad sila sa mga tupang ligaw o nawawalang tupa. Kasi kawan sila ng Diyos eh. Ang Israel tinuturing na kawan ng Diyos. Pero mga tupang ligaw. At paano naligaw? Bakit ligaw? Kasi wala sila sa daan ng kanilang Diyos. Lumihi sila eh. Gumawa sila ng sariling daan. Nagkanya-kanya sila at ginawa nila kung ano yung kanilang gusto na gawin. At hindi kung ano yung gusto ng kanilang pastor o pastol ng kanilang mga kaluluwa. Ganyan ang karamihan. Hindi lamang ho mga Israelita. Lahat ng mga tao ganyan. Mula kay Adan na nalaglag sa kasalanan. Nagkanya-kanya sila ng kanilang daan. Everyone to his own way. Kaya ang tao, gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Wala siyang pakialam kung yung ginagawa niya ay gusto ng Diyos o ayaw ng Diyos. Wala siyang pakialam. Basta gagawin niya kung anong gusto niyang gawin at kung yung kanyang ginagawa ay nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Wala siyang pakialam kung mali, kung kasalanan, kung marumi ang kanyang ginagawa. Basta nagdudulot yun sa kanya ng kaligayahan, okay na yun sa kanya. Ganyan ang ibig sabihin ng we have turned everyone to his own way. Ganyan ang gawa ni Adan at ni Eva. Wala silang pakialam sa utos ng Diyos. Wala silang pakialam sa kagustuhan ng Diyos na huwag kainin yung bunga na ipinagbawal niya. Ang importante sa kanila, gusto nilang maging Diyos. Nakinig sila sa sinabi nung manloloko, mandaraya at sinungaling na walang iba kundi yung ahas na siyang si Satanas. Hindi sila niwala sa Diyos. Mas pinaniwalaan pa nila si Satanas kaysa sa Diyos eh. Kaya ayaw ng tao na sumunod sa daan ng Diyos. Ayaw nilang magpailalim sa kagustuhan ng Diyos. Ayaw nilang magpasakop sa gobyerno ng Diyos. Yan ang essence ng kasalanan. We have turned everyone to his own way. Kaya pag punta naman natin sa iglesia sa Efeso, ay ipinaalala ni Pablo ang dating naging pamumuhay ng mga mananampalataya sa Efeso. At anong klaseng pamumuhay ang mayroon sila noon nang hindi pa sila nako-convert. Basahin natin ang Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Umpisa natin sa talatang 1. Basahin ko po sa Tagalog. Pakinggan niyo po ang sabi. Tulad sa mga taga-Efeso, ganito rin ang ating mga naging pamumuhay sa nakaraan. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Patay. Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una. So before they were converted. Anong klaseng buhay mayroon sila? Ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Nakita nyo? Hindi ayon sa lakad ng Diyos.
ayon sa lakad ng sanglibutan na ang tinatahak o tinahak nila. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Sino po yan? Si Satanas. Na espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kalayan ng ating laman, na ating ginagawa mga pita ng laman at ng pag-iisip. Bigay todo. Sige, gawin kung ano ang masarap, kung ano ang masaya. Di ba ganyan ang motto ng mga tao ngayon? Gawin mo kung saan ka masaya. Gawin mo. Kahit mali, kahit kasalanan, kahit labag yan sa Diyos, gagawin mo yan. Tampalasan. Isa kang tampalasan. Nakarapat dapat sa kahatulan at kaparusahan ng Diyos. Gaya ng mga ginawa kahapon, ng mga nagparada doon sa Memorial Circle, yung mga rainbow, pinaglalaban nila yung tinatawag nilang karapatan. Anong karapatan? Karapatang gumawa ng kasamaan. Karapatang gumawa ng kasalanan. Yan ang karapatang pinaglalaban nila. Karapatang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung karapatang ipinaglalaban nila. Karapatan na gumawa ng kasalanan. Walang pagsunod sa Diyos, kundi pagtutol, paglaban at paghimagsik laban sa gobyerno ng Diyos. Yan. Ginagawa mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan. Bakit ba naman hindi magagalit ang Diyos? Ang mga ginagawa labag sa kagustuhan at utos ng Diyos. Talagang magagalit ang Diyos. Ginagalit ang Diyos. Gaya naman ng mga iba. Ganoon din, nung si Pablo sumulat sa mga mananampalataya sa Roma, ganito rin ang sabi ni Pablo. Punta natin ang Roma, Kabanata 3. Romans chapter 3 verse 10. Pakinggan niyo po ang sabi. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Sa paningin ng Diyos, walang matuwid. Wala siyang nakitang matuwid. Kahit isa. Bakit? Verse 11. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Nakita nyo? We have turned everyone to his own way. Nagsilihis, naligaw ng landas. Magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So ilan lamang yan sa mga talata na binasa natin na nagpapahayag ng masamang kondisyon o kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Bulok, makasalanan, marumi, masama. Now, bago ang conversion o pagbabalik loob sa Diyos, ang bawat kaluluwa ay nabubuhay upang pasayahin ang sarili. Tama, mali? Hindi ba? Ganyan ang tao? Pangkaraniwan, ginagawa ng mga tao na sila'y nabubuhay para pasayin lamang ang kanilang mga sarili. Wala silang pakialam kung ang Diyos ba'y nasisiyahan sa kanilang ginagawa o nalulungkot o nagagalit. Basta, ang alam lang nila, yung ginagawa nila ay nagdudulot sa kanilang mga sarili ng kasiyahan. Ganyan ang tao ganyan tayo bago tayo na-convert. Noong unang panahon sa bayang Israel, ay mababasa natin na ang bawat tao ay gumagawa ng matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ang bawat tao ay gumagawa ng matuwid sa kanyang sariling mga mata. Sa mata niya, akala niya matuwid. Pero sa Diyos, hindi. Or pwede nating sabihin, bawat tayo gumagawa ng kasiyahan sa kanyang sariling mga mata. Kung saan ka maligaya, doon ka. Kung masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo.
Basahin natin ang Judges, chapter 21, verse 25. Pinakikita lamang natin dito, mga kapatid, na anong kaugnayan ng pagka-Panginoon ni Jesucristo. Tinitingnan natin kung ano ang malubhang kondisyon at espiritual na kalalagayan ng taong hindi kumikilala kay Kristo bilang Panginoon. Malubha talaga, no? Matindi. Gaya ng ating mababasa dito sa Judges, chapter 21, verse 25. Sabi dito, nang mga araw na iyo'y walang hari sa Israel, tingnan niyo sabi, ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. At bakit? Ayun, sa unang phrase, sapagkat noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. You see? Walang hari sa Israel. Iyon ang puntong gusto natin ipaliwanag sa lahat. Hanggat si Kristo ay maging iyong hari, hanggang sa yumukod ka sa kanyang setro, hanggang sa ang kanyang kalooban ay maging panuntunan sa iyong buhay, ang sarili ay nangingibabaw kung kaya si Kristo ay itinakwil. Hanggat ang isang tao ay hindi niya kinikilala si Kristo na hari ng kanyang buhay, yung taong yun ang hari ng kanyang buhay. At ang sarili ang nangingibabaw. Ang sarili ang nasusunod at itinakwil si Kristo. Ngayon, bago iligtas ng Diyos ang isang makasalanan mula sa guilt at penalty ng kasalanan, kailangan muna siyang iligtas mula sa pag-ibig at kasiyahan sa kasalanan. Siyempre, bago patawarin ng Diyos ang isang taong makasalanan at pawiin niya yung kahatulan ng impyerno, dapat yung taong yun, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Diba? At hindi lang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kinasusuklaman niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi pwedeng basta na isang taong makasalanan, lalapit kay Kristo at sabihin, Panginoon, ayaw ko pong pumunta sa impyerno, iligtas niyo po ako. Na hindi niya maiwan yung kanyang kasalanan, pwede ba yun? Now, totoo, ang Diyos ay mahabagin, pero ang Diyos ay banal. Hindi pwedeng magpakita ang Diyos ng kahabagan na isasakripisyo niya ang kanyang kabanalan. Ang Diyos ay ubod na banal. 3 ulit ang kanyang kabanalan. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Kinasusuklaman ng Diyos ang namang uri ng kasalanan at karumihan. Kaya yung taong lalapit kay Kristo, sasampalataya o tatanggapin si Kristo, dapat yung taong yung willing na talikuran niya, kasuklaman niya ang kanyang kasalanan, gaya ng pagkasuklam ng Diyos sa kasalanan. He must agree with God. Tama? Kaya dito po papasok ang mahalagang papel ng banal na Espiritu. Kapag sinimulan ng banal na Espiritu ang kanyang gawain ng biyaya sa isang kaluluwa, una niyang ginagawa ay sinusumbatan niya ang tungkol sa kasalanan. Ito yung tinatawag nating regeneration. Sa regeneration, ang inisyal na gawain ng banal na Espiritu para iligtas niya isang taong makasalanan na mayroong pag-ibig at kaligayahan sa kasalanan, kailangan sumbatan niya yon sa mga kasalanan kanyang ginagawa. Yan. Basahin natin ang John 16 verse 18. John 16 verse 18. Ito po ang ministeryo, isa sa ministeryo o ginagawa ng banal na Espiritu, lalo na pagdating sa kaligtasan. John 16:18. 16:18 ng Juan.
sinabi nga nila, ano, hindi 18. Teka, John, I'm sorry. Namali ako ng sulat. John 16, verse number 8. Hindi 18. Alright. English muna. Sabi rito, and when He, referring to Holy Spirit, is come, He will reprove, that's the word, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Sa Tagalog, at siya, pagparito niya, banal na Espiritu, ay kanyang susumbatan. Yun yung translation sa English word na reprove. Susumbatan. Ang sanglibutan. Tungkol saan? Tungkol sa kasalanan. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Yung salitang translated na reprove, karaniwan ang ibig sabihin niyang ipakita sa pamamagitan ng argumento o kaya'y patunayan upang hikayatin ang sino man na gawin ng sambagay sa pamamagitan ng paglalahad ng mga dahilan. Nangangahulugan din ito na kumbinsihin. That's the word. Kumbinsihin. Convict. Kumbinsihin sa anumang bagay. At partikular na kumbinsihin sa isang krimen o kasalanang ginawa. Ito ang kahulugan nito dito. Ibig sabihin, kukumbinsihin o kaya'y hahatulan ng banal na Espiritu ang mundo tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, ilalapat ng banal na Espiritu ang mga katotohanan ng Diyos sa sariling isipan ng mga tao upang kumbinsihin sila sa pamagitan ng patas at sapat na mga argumento na sila ay makasalanan. At yun ang magiging dahilan upang madama nila ang bigat ng kanilang mga kasalanang nagawa laban sa Diyos. Naroon ba natin, mga kapatid? Ito po ang likas na katangian ng conviction. Convict. Gagawin ng banal na Espiritu, kukumbinsin niya yung taong makasalanan at ipakikita sa kanya yung kanyang mga kasalanan. Para yung taong yon, madama niya yung bigat ng kasalanan at makita niya yung karumihan ng kanyang mga kasalanan. Kasi pag nangyari yan mga kapatid, nakita niya, no, yung makasalanan tao, nakita niya ang karumihan niya sa harapan ng Diyos at ramdam na ramdam niya yung bigat ng kanyang kasalanan, makakaramdam siya ng kahihiyan sa Diyos. Kahihiyan niya ang kanyang sarili. Mahihiya siya sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. Hindi siya mapapakali. Yung budhi niya, kumbaga ay sinusurot ng banal na Espiritu. Na dati, yung kasalanan ginagawa niya, enjoy na enjoy siya. At para sa kanya, walang masama sa kanyang ginagawa. Ngayon, hindi. Nako, bigat na bigat siya. At namumroblema siya kung paano niya maalis yun. At kung paano niya ititigil na ang paggawa nun. Dirindiri na siya. Dirindiri siya sa kanyang kasalanan, dirindiri siya sa kanyang sarili. Sa harap ng ubod na banal na Diyos. And take note, trabaho yan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang nakakagawa ng ganyan. Kaya walang sino man taong aamin sa kanyang kasalanan eh. Sa Diyos, wala. Paano magsisisi? Paano aamin ng santaong makasalanan sa kanyang kasalanan kung siya ay umiibig at naliligayahan sa paggawa ng kasalanan? Paano magiging willing ang isang taong makasalanan na talikuran iwan niya ang kanyang kasalanan
Kung gustong-gusto niya ang kasalanan. Hindi siya papayag na iwan niya. At kahit kailan hindi siya susunod sa kagustuhan ng Diyos. Never. Kaya kailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siya lang ang magpapaamin doon sa taong yun. Na siya'y makasalanan. Marumi, bulok. Nakakahiya, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. And when He is come, He shall reprove, meaning He will convict. He will convince the world concerning sin. The Holy Spirit must convict a sinner of his sin. Otherwise, yung makasalanan, hindi kailanman aamin at magsisisi sa kanya mga kasalanan. Hindi niya gagawin yan. Never na gagawin yan. Ngayon, paano ho ba mag-convict ang banal na Espiritu? Ganito po ipinakikita niya sa akin na ako isang makasalanan. At ang tunay na likas ng aking mga kasalanan ay kakilakilabot, karimari-marim, at karumal-dumal. Ipinaunawa niya sa akin na ang kasalanan ay isang uri ng pag-aalsa o pagre-rebelde. Isang pagsuway sa otoridad ng Diyos. Isang pagtatakda ng sarili kong kalooban laban sa kalooban ng kataas-taasang Diyos. Paano mag-convict ang Banal Espiritu? Ganito, ipinakikita niya sa akin na sa pagsunod ko sa aking sariling daan, my way, my own way, sa pagpapalugod sa aking sarili, sa patuloy kong pagbibigay ng kasiyahan sa aking sarili, ako ay lumalaban sa Diyos. Yan ang pakikita ng Banal Espiritu sa isang taong kanyang kinukonvict. Again, papaano po kinukonvict ng Banal Espiritu ang isang makasalanang tulad ko? Ganito, sa pagdilat ng aking mga mata upang makita ko kung gaano ako naging rebelde sa buong buhay ko, kung gaano ako kawalang interes sa karangalan ng Diyos, kung gaano ako kawalang pakialam sa kanyang kalooban, napupuno ako ng dalamhati at pighati at kilabot. At nagtataka ako kung bakit hindi pa ako tinapon noon ng Diyos sa impyerno. Ikaw, naranasan mo na ba ang ganitong karanasan? Kung hindi, may napakabigat na dahilan para matakot at mabahala ka na ikaw hanggang ngayon ay spiritually dead pa rin. Meron ka bang naalalang ganyang karanasan o damdamin tungkol sa kasalanan? Isipin mo. Ngayon, ano tingin mo sa kasalanan? Maski yung maliliit na kasalanan, maski yung maliit na pagsuway lang, ikaw ba'y nakakaramdam ng kabagabagan? O wala? Ang konsensya mo parang hiniruhan ng bakal. Ibig sabihin, manhid. Kasi ito yung inisyal na gawa ng Banal Espiritu sa kapanganakang muli, sa panahong ililigtas niya ang isang taong makasalanan. At yung ganyang karanasan at damdamin, hindi po yan nawawala. Nag-umpisa yan sa kapanganakang muli at patuloy po yung na-experience, nararamdaman, naranasan ng isang tunay na anak ng Diyos. So maaring hindi mo agad naranasan ang ganito nang unang mapakinggan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan, pero hindi po maaring walang ganyang karanasan. Hindi pwedeng wala eh. Kasi kung wala,
Isa lang ibig sabihin niya, walang ginawa talaga ang banal na espiritu sa puso mo. Wala. Patay ka pa rin. Walang pakiramdam, manhid, walang buhay. Kaya ang resulta, walang pagkilos, walang paggalaw, walang pagsunod. Paano ba naman susunod ang patay? Paano ba naman tatayo, lalakad, kikilos, gagalaw, gagawa ang isang taong patay? Walang damdamin yan. Kaya hindi nakukonsensya yan eh. Hindi man lang nababagabag. Ganyan ang marami sa mga nagsasabing si Kristo ang kanilang Panginoon. Si Kristo daw ang kanilang tagapagligtas. At nung tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso, siguradong sigurado na sila na pag sila'y namatay, sa langit sila pupunta. Pero walang pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos at walang pagsunod sa mga utos ni Kristo. Wala. Ligtas ba yon? Kristiyano kaya yon? Saved kaya yon? Anak ng Diyos ba yon? Patay. Sa kaligtasan, mga kapatid, lalo na sa kapanganakang muli, hindi po maaring hindi maranasan ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Tayo po, lagi natin sinasabi na sa kaligtasan ng isang taong makasalanan, meron pong banal na kapangyarihang gumawa o kaya'y gumagawa. Kaya hindi pwedeng hindi maranasan yung kapangyarihan ng banal na espiritu. At yan ay sa pamamagitan ng pag-convict ng kasalanan. Because listen, because without conviction of sin, there can be no confession of sin. Wala hong mangyayaring pag-amin at pagpapahayag ng kasalanan sa Diyos. And without confession of sin, there can be no conversion from sin. Naunawahan niyo po, mga kapatid? So first, conviction of sin, susumbatan. Pararamdam sa kanya ng Espiritu ng Diyos na yung kanyang mga kasalanan. Pagkikita ng Espiritu ng Diyos sa kanya kung gaano siya kasama, karumi, karebelde sa Diyos. At yung na-convict, siyempre, mahiya na yan. Hihingi na ng tao yan. Confession. Sasang-ayon na siya. Ibig sabihin ng confession, to agree with God. Gaya sinabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. To confess means to agree with God that God is right and you are wrong. Tama ang Diyos, ikaw, mali. Mali lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Mali, labag yan sa Diyos. Sa kagustuhan at utos ng Diyos. Confession. Ngayon, pag nagkaroon ng confession, pag-amin ng kasalanan, paghingi ng tawad, then magkakaroon ng conversion. Conviction, confession, conversion. Yan tatlong yan. I don't know kung meron pa akong oras. 11:50 na eh. Pero itong mensahe ito talagang mahaba po ito, mga kapatid. May part 1, may part 2 po ito eh. Ako naman laging ganun eh. Pag ako nagpahayag ng mensahe, mahaba talaga eh. Punong-puno kasi. Kaya hindi kakayanin ng isang oras lang. Pero kaya ko ituloy, 1 oras, 2 oras. Kaya lang, siyempre, inaalala ko rin ang iyong kapakanan. But anyway, last na lang po, mga kapatid. So, una, tinalakay natin yung Lordship Salvation Controversy. Ikalawa, tinignan natin yung conviction of sin. So, eventually, or consequently, pag-usapan natin yung conversion from sin.
So, binagabag na eh. Pag binagabag na yon, hindi na mapapakali yun. Hindi na makakatulog yun. Hanggat hindi niya nakakamtan ang kapatawaran ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ang taong nasa kasalanan, lalo pat bagabag na ng kanyang kasalanan, hindi ho yan makakaranas ng kapayapaan sa kanyang puso. Hindi mapapakali yan. Hanggat hindi niya inahayag at tinatalikuran ang kanyang mga kasalanan. At pag nangyari naman yan, yon ang tinatawag na conversion. So, ano ba ang ibig sabihin ng conversion? Listen, conversion, true conversion, saving conversion, is a turning from sin to God in Christ. Pag sinabing conversion, it involves two principles. Turning from and turning to. Turning from, saan? Mula saan? Sa kasalanan. And then, kung tinalikuran ng kasalanan, saan kayo siya pupunta? Eh di sa Diyos. Turning to God. Yan ang conversion. So nakita natin ang conversion is, tama ba ako? 180 degrees about face. Kasi pag 360, balik ulit yun eh. Bumalik lang yun eh. 360 yun. So kalahati lang. Pag ganyan yun. About face. Yun. Di ba? 180 yun. Tama ba ako? Kasi kung 360, mula rito, ganun pa rin. Nasa dati pa rin. Pero pag 180 degrees, right about face. About face. Yan ha. Dati, ang kaharap niya, kasalanan, umiibig, nag-e-enjoy sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, dahil sa na-convict, pinihit. Sa Diyos na ngayon nakaharap. Yun. Yun yung conversion, mga kapatid. So, ibig sabihin niyan ito yung pagbabagong loob. Ito yung pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung panunumbalik sa Diyos. Yan yung mensahe natin nung nakarang linggo. Repentance and conversion. Isaiah chapter 55, verse 7. Isaiah chapter 55, verse 7. Okay? Ayun, unti-unti nang lumilinaw mga kapatid, ano? Nasa kaligtasan, hindi lang faith. Yung mga nagsasabing faith lang, tapos na, yari ng buto-buto. Mali kayo. At utunayan natin, na higit pa, meron pang kabilang sa sinasabing pananampalataya. One aspect lang yan sa requirement ng Diyos eh. Di pa nga natin nababang... Actually, pinag-aaralan na, pinag-usapan natin, may kinalaman sa repentance. Di pa natin pinag-usapan yung faith. Dalawa yan eh, repentance at saka faith. At yan ay dalawang magkaiba pero inseparable spiritual graces. May nagtuturo, isa lang daw yan, synonymous. Ha? Ano synonymous? Spelling lang, magkaiba na eh. Lalo pa sa Greek word niyan, metanoia. Tapos, ang faith ay pistio. Oh, spelling pa lang, magkaiba na eh. Paano naging synonymous yun? Magkaiba ho yan. Pero inseparable. At yan ang mga requirement ng Diyos sa isang taong makasalanan para sa kanyang kaligtasan. Hindi sila mga kondisyones. Paliliwanag natin yan mamaya, part 2. But they are the means to salvation, not the conditions to salvation. And they are God's requirement. Repent and believe the gospel. Isaiah chapter 55 verse 7, ito ang conversion. Repentance. Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Yung daan na tinahak niya na hindi naman daan ng Diyos, lisanin niya na yun. You see? Iwan niya na yun. Balik siya doon sa original na daan na kung tawagin ay old path. Dating daan? Hindi.
Lumang daan, di ba? Yun ang meaning ng old path, lumang daan. The path of God. The way of God. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Yun o, conversion. Turn about face, manumbalik sa Panginoon. At kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. At yung prinsipyo nga ng conversion, mga kapatid, ay kitang-kita natin yan sa istorya ng alibughang anak. Ito, dito tayo magtatapos sa Luke chapter 15. Luke chapter 15, napakagandang istoryang ito. At dito litaw na litaw ang prinsipyo ng conversion sa ginawa nitong alibughang anak. Now, alam naman natin itong alibugha, kaya nga tinawag na alibughang anak, rebelde. Rebelde, nagrebelde siya sa kanyang tatay, mantakin mo'y nagsarili. Yun, he turned to his own way. Ang masaklap pa niyan, ayaw niya na sa puder ng kanyang tatay. Mantakin mo yun. Nag-declare siya ng independence. Ako na ang bahala sa buhay ko. Tatay, simula ngayon, ako na ang masusunod. Huwag mo na akong pakialaman. Gagawin ko kung ano ang matuwid sa aking paningin. Gagawin ko kung ano ang inaakala kong tama. Akala. Hindi ko na kailangan ikaw ang magsasabi sa akin kung ano dapat kong gawin at kung ano hindi ko dapat gawin. Ako na po. Bye-bye. Umalis! At ang sabi ng banal na kasulatan, namuhay siya ng mapalunging pamumuhay to the max. In-enjoy niya ang pleasure, yung pita ng laman. In-enjoy niya ang kasalanan to the max. Pero nangyari, dahil kasalanan niya, naghirap siya. Siyempre, kailangan anihin niya ang kanyang mga kasalanan. Dinaubos ng kanyang kayamanan, namasukan na lang siyang tagapag-alaga ng baboy. Biro mo, anak siya ng mayaman, naghirap, nag-alaga ng baboy. Doon sa tatay niya, hindi niya ginagawa yun eh. Siyempre, may mga katulong ang tatay niya. Anak, ba't ikaw nag-aalaga niya? Hayaan mo yung mga katulong natin dyan. Sarap ng buhay niya sa piling tatay niya. Akalain mo, mas ginusto pa niya humiwalay. Hangal, di ba? Hangal. Hangal yung ganun. Hangal ang taong hindi sumusunod sa Diyos. Hangal. So, to the max, nagpakaligaya siya. Kung ano sinunod niya yung boto ng sanlibutan ngayon. Kung saan ka masaya, doon ka. Kung yung ginagawa mo ay maligaya ka, gawin mo. Ang nangyari, naghirap. Ultimo pagkain ng mga baboy, kinakain niya. Kasi wala siya makain eh. So nakita niya ang kanyang kalagayan. Verse 14. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon. At siya'y nagpasimulang mga ilangan. Yon ang dapat sa isang taong makasalanan. Listen, kailangang maramdaman ng isang taong makasalanan ang pangangailangan niya kay Kristo. Kailangan na maramdaman niya ang pangangailangan niya sa Diyos. Ang pangangailangan niya sa kapatawaran ng Diyos. Ang pangangailangan niya ng kaligtasan mula sa kanyang mga kasalanan. Kailangan malaman niya at maramdaman niya. Mga ilangan. Marami pa akong gusto sabihin dito pero wala tayong oras. 15. Tuloy tayo sa pagba. At pumaran siya at nakisama sa isa sa mga mamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy at ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan kasi gutom nga, walang laman ng tiyan niya.
ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. O di ba? Yan ang nagagawa ng kasalanan. Nagiging miserable buhay ng tao. Bad ending. Ngayon, makikita natin mga tao, nag-enjoy sila, masaya sila, no? Nagrarally pa sila doon sa Quezon Memorial Circle. Darating ang panahon, magiging miserable ang kanilang buhay. Sapagat hindi ho papayag ang Diyos ng tao ay maging maligaya sa kasalanan. Hindi siya papayag. Magpapadala siya ng mga kahirapan, ng mga kadalamhatian, ng mga kabiguan, ng mga kasawian. Para ipakita sa kanila na ang Diyos ay hindi nasisiyan sa paggawa ng kasalanan ng mga tao. Yan. Miserable. Ang buhay talaga na malayo sa Diyos, miserable. Malayo siya sa tatay niya, di naging miserable buhay niya. Ngayon, verse 17, datapot ng siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Ayun, buti naman nalaman mo. Na-realize niya, ang sabi rito, nakapag-isip. You see? Paano niya nalaman yan? Paano siya humantong sa ganyan? Paano siya nakapag-isip? Bagamat wala hong sinasabi ho rito, pero sa isang tao makasalanan, na magkaroon ng ganyang pag-iisip na mali ng kanyang ginagawa, kasalanan ng kanyang ginagawa, hindi na tama ang kanyang ginagawa, gawa ho yan ng banal na espiritu. Yung sinasabing sinumbatan tungkol sa kasalanan, kinumbinse, hinimok, ipinakita sa kanya ang karimari-marim na kanyang kalagayan, ang kanyang abang kondisyon. Gawa ho yan ng banal na espiritu. Doon niya lang na-realize, mali pa lang kanyang ginawa. Tanga siya. Sabi niya, yung mga katulong ng aking tatay, ang ganda ng kalambuhay doon. Samantala, ako mismo, anak niya, naghihirap ako dito. Pagkain ng mga baboy kinakain ko. Yung katulong ng aking tatay, sarap ng pagkain nila. Nakita niyo, na-realize niya kanyang kalokohan, kanyang kamangmangan. Kaya anong sabi niya? 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama. That is conversion. Willing na siya, payag na siya na iwan niya, talikuran niya ang kanyang hangal na pamumuhay. Yung miserable niyang buhay. Yung kanyang kasalanan, yung kanyang ginawang pagsuway, iiwan niya na, tatalikuran niya na at siya'y manunumbalik sa kanyang ama. Paroroon ako sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, meaning laban sa Diyos at sa iyong paningin. Siyempre, nagkasala din siya sa kanyang tatay. That is conversion. Ang conversion ay isang paghahagis ng mga sandata ng aking pakikipagdigma laban sa Diyos. Isang pagtigil sa paghamak at pagwawalang bahala sa kanyang otoridad. Ang pagbabagong loob o conversion sa bagong tipan ay inilalarawan ng ganito. Kayo ay bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod. Ibig sabihin upang magpasakop, upang sumunod sa buhay at tunay na Diyos. Turning to God from idols. At yung idol, mga kapatid, yung Diyos-Diyosan, ay anumang bagay kung saan ibinibigay natin ang nararapat lamang sa Diyos. Yung pinakamataas na lugar sa ating mga pagmamahal, ang paghubog ng impluensya ng ating mga puso, ang nangingibabaw na kapangyarihan ng ating buhay. Dapat sa Diyos lang yan eh. Pero pag yan ay binigay mo sa iba, yun ang Diyos mo. Kaya ang conversion, willing yung tao na talikuran na yan, babalik mo siya sa Diyos. That is conversion. May naalala ka bang ganyan sa buhay mo?
Hanggang dito muna tayo mga kapatid. Tutuloy po natin mamaya. May God bless the message in our hearts. Panginoon naming Diyos, purihin at luwalhatiin kayo matapos naming matunghayan ang iyong banal, dalisay at napakagandang mensahe ng pagbabalik loob at pagbabagong loob. Sa pamagitan ng mga aral nito, sa pamagitan ng iyong mga salita, inaway nakita nga namin ang tunay na larawan namin o tunay na kondisyon namin sa salamin ng iyong mga salita. Tunay nga pong sabi ng Biblia ng puso ay higit na masama at higit na mandaraya. Sana Panginoon Diyos, pamagitan ng mensahe ito ay masiyasat namin ang mga sarili kung kami nga ba'y tunay na kumikilala kay Kristo bilang Panginoon. At hindi lang bilang tagapagligtas, hindi bilang Panginoon. Na mayroong pong pagsunod, mayroong pagpapasako, mayroong pagpapaubaya, mayroong pagsuko at commitment. Commitment na susunod habang nabubuhay. Pagpalain niyo po ang mensahe sa aming mga puso sa pagpapatuloy namin ng aming pag-aaral ay patuloy pa kaming maliwanagan. Masumpungan niyo nawa kaming tapat at palaging makikinig at mag-enjoy sa iyong mga salita. Mahabag kayo lagi sa amin, gabayan niyo po kami sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Dadako po tayo sa ating pong church business meeting. Saglit lang po ito mga kapatid.